Ngayong araw na ito, August 26, 2025, nag-appoint na naman ang ating Pangulo ng isang acting ombudsman. Oo, na naman. Kung matatandaan natin, noong July 28, 2025, inappoint ni Pangulong Marcos si dating Court of Appeals Justice at current Special Prosecutor sa Office of the Ombudsman, si Justice Mariflor Punsalan Castillo bilang acting ombudsman. Pero wala pang isang buwan, pinapalitan na siya. Wala namang kontrobersiya, wala namang issue, kung kaya't medyo katakataka. May ilan ang nagtatanong tuloy, may kinalaman ba ito sa application ni Secretary Boying Remulla sa bakanting posisyon ng ombudsman? Kontrobersyal si Secretary Boying sa kanyang pag-a-apply dito dahil miyembro siya ng isang political family, aka political dynasty. Bukod sa sarili niya, Cabinet Secretary din ang kanyang kapatid na si Secretary of the Interior and Local Government, John Vic Remulla. Ang isang anak niya, si Abeng Remulla, ay kasalukuyang governor ng Cavite. Ang isa pang anak, si Ping Remulla naman, ay congressman ng 7th District of, you guessed it, Cavite. At isa pang kapatid ay miyembro naman ng Board of Directors ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kumbaga, sa pamilya Remulla pa lang ang daming potential for conflict of interest kapag may isang Remulla na nakaupo bilang ombudsman. But wait, there's more. Bilang DOJ Secretary, controversial din siya sa agarang pag-akwit ng kanyang anak na si Juanito sa kasong illegal possession of drugs. Hindi tuloy nakakapagtaka na maraming tumututol sa aplikasyon ni Secretary Remulla para sa OMB, lalo na at may kaso siya mismo sa opisinang ito. Noong isinumite ni Senator Amy Marcos ang findings ng Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa partisipasyon niya sa pagkuha at pagsuko sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa kasong ito, hindi siya makakuha ng clearance sa Office of the Ombudsman. Ang clearance na ito ay requirement para sumulong ang kanyang application. In fact, binigyan pa siya hanggang September 15 para makomplete ang kanyang requirements, partikular na dito sa clearance niya sa OMB. Pero para makuha ang clearance na ito, kailangan ma-resolve na o kaya ma-dismiss yung kasong kasalukuyang nakahain. Sa nakaraang buwan, walang balita tungkol sa pag-usad o sa potential dismissal ng kasong hinaharap niya at ilang araw na lang ang natitira bago umabot sa deadline. Kung kaya't ang tanong muli, may kinalaman ba ang pagpapalit ng acting ombudsman sa application ni Secretary Remulla? Abangan natin ang susunod na development. Ito ang Luminous. Follow for more.